And pero itong daloy ng pera sa iyo, hindi siya ganoon malakihan pero stable na tumataas, no? Kumbaga parang hindi siya mabilis, no, na mabilis na kinabukasan mayaman ka na or marami ka na agad pera, pero consistent yung grow. Consistent, pag sinabing consistent, parang hagdanan mga kapigsing na, di ba? Yung hagdanan, staircase, consistent yung pagtaas niya. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba yung analogy? Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Parang ganun kayo, no? Consistent na hindi siya malalaking hakbang, maliliit na hakbang, pero consistent yung paghakbang mo. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Big C Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money 2024 or Pera 2024 kapalaran mga kapiksi. Ito yung ating money reading para sa taon ng 2024. So shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Libra. So, ito yung energy ng money, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Libra. Ito, guys. So, Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Ito yung combination ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo. So, titingnan natin yung overall energy nyo sa kaperahan, mga kapiksi, no, ngayong 2024, kung maganda ba, kung negative ba, kung may mga blocks ba kayo, ganyan. Alright, so ito guys, combination to ng positive and negative. Unahin natin yung negative energies, mga kapigsino. For some of you, kung namroblema kayo sa pera ngayong 2023, maaari siyang maulit sa 2024, mga kapigsi. So yung cycle na yon maaaring maulit. So it's better na ngayon pa lang 2023, tawag dito, mag-ipon, mag-save, mga kapiksi, kasi maaari kayong maka-experience ng mga unexpected events na hindi nyo inaasahan na pwede yung pagkagastusan guys sa 2024 na maaaring maging dahilan para magkaroon kayo ng financial constraints or financial troubles. For some of you guys, parang feeling ko meron ding kayong na-experience na parang some kind of pambubuli, either sa workplace nyo, kung may trabaho kayo, ganyan, parang either binubuli kayo ng mga boss nyo, amo nyo, o kaya naman mga kasamahan sa trabaho, o kaya naman nakaka-experience kayo ng toxicity. Kung di man kayo binubuli, baka pinagchichismisan kayo or pinagtitripan, ganyan, something like that. So maaring kung na-experience nyo siya ngayong 2023, mga kapiksi, maaring maulit yung cycle na yun sa 2024. So it's better to ignore as early as now. Kumaga parang wag nyo na siyang hayaan na maulit kung hindi nyo siya iisipin, mga kapiksi, at hindi nyo siya bibigyan ng atensyon at panahon. Kusa siyang mawawala or magdi-disappear sa inyong physical reality. If in case naman na na-experience nyo na siya ngayon, pwede nyo pakinggan guys yung subliminal na pampabait ng boss at mga katrabaho, o kaya naman yung overall lucky charm sa trabaho. So mga subliminals yun guys, nandun yun sa ating pampaswerte playlist ng mga subliminals. Pakinggan yun guys, kasi madami na tayo natulungan doon, as in nagbago yung mga trato ng mga boss nila sa kanila. So pwede nyo pakinggan para makatulong magkaroon kayo ng harmonious relationship sa inyong mga colleagues or kasamahan sa trabaho. So, yun yung mga nakikita natin sa negative energies, mga kapiksi. Pero, pagdating naman sa positive energies, mga kapiksi, bibigyan naman kayo ng chance ni Universe ngayong 2024 para managana, no? Yung iba sa nyo, guys, maaring, kung meron na kayong mga in-effortan ngayong 2023, sa 2024, makikita nyo yung mga resulta niyan, yung mga bunga ng effort nyo. So, let's say, for example, ngayon 23, kunwari,
nag-online business ka, nagsubok ka na maging online seller, pero wala ka pa masyadong benta, wala pa masyadong customers, ganyan, konti pa lang yung mga followers mo. By 2024, makikita mo na nag-grow na siya, okay? Or mag-grow na siya para sa'yo, mga kapiksi. Makikita mo na dumadami na yung followers mo, dumadami na yung consumers mo or customers mo, dumadami na rin yung mga produkto na binibenta mo. So, something like that, mga kapiksi, alright? And ganun din kung ikaw ay nag-i-invest, so maaari ka na magkaroon ng return of investment, no? So, let's say for example, nag-invest ka sa stock market, baka kumita ka na sa dividends or I don't know, baka pwede mo na siyang ibenta kasi malaki na yung return sa'yo, something like that, alright? And pero itong daloy ng pera sa'yo, hindi siya ganun malakihan, pero stable na tumataas, no? Kumbaga parang hindi siya mabilis, no, na mabilis na kinabukasan mayaman ka na or marami ka na agad pera, pero consistent yung grow. Consistent, pag sinabing consistent, parang hagdanan, mga kapiksi, na, di ba? Yung hagdanan, staircase, consistent yung pagtaas niya. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba yung analogy? Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Parang ganun kayo, no? Consistent na hindi siya malalaking hakbang, maliliit na hakbang, pero consistent yung paghakbang mo, one level over another, okay? So, ganun yung nakikita natin na pagtakbo ng iyong kaperahan by 2024, mga kapiksi. And for some of you, hindi rin kayo tumitigil na maghanap ng mga bagong pwedeng maging source of income nyo, ganyan. So, hanggang meron kayong pwedeng subukan, mga kapiksi, susubukan nyo talaga siya. And for some of you, parang ini-enjoy nyo lang. Meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring meron kayong ganyan sa inyong natal chart. Kung kayo ay naghahanap ng mga business partners, mga kapiksi, kasi minsan parang gusto natin na magkaroon tayo ng kasosyo sa negosyo. Kasi masarap din naman yan. Masarap yung solo mo lang kasi ikaw lahat magdidesisyon, ganyan. Pero yung cons kasi nun is ikaw din lahat gagawa. Whereas kapag meron kang business partner, meron kayong division. Syempre, divided yung kita, hati yung kita, pero meron din namang division of labor. Kahit papano, kumbaga parang hindi mo shoulder lahat. Ito yung sa'yo, ito yung sa kanya, diba? 50-50. So, shared yung income, pero shared din yung workload, diba? So, yun yung magkagandahan kapag may business partner. So, if in case na naghahanap kayo ng mga business partner na makakatulong yung mga kapiksi, parang yes, you will definitely find somebody na parehas mo, no? Parehas na parehas mo ng mindset, parehas na parehas mo ng mga strategies, parehas na parehas mo ng trip sa buhay, mga kapiksi. Magkakasundo kayo and may establish nyo ng mabuti yung inyong negosyo kung ikaw ay magbi-business partner, mga kapiksi. Alright? And for some of you guys, may mga magagandang changes pa and pagbabago na pwede kayong i-expect sa inyong kaperahan. Although for some of you guys, kailangan yung i-overcome yung inyong mga fears and doubts kasi yung iba sa inyo, parang meron kayong mga agam-agam. So, yung mga agam-agam na yun, okay lang naman na sometimes mag-worry tayo, di ba? Kasi may mga, para maiwasan, kumbaga part ng planning nyo, di ba? Risk assessment. What if ganito? What if ganyan? Pero, wag nyo siyang gawing dominant, no? Kumbaga, isipin nyo lang siya para sa magkaroon kayo ng backup plans, ganyan. Pero, wag nyo siyang gawin dominant thoughts nyo and assumptions, kasi kapag naging dominant yan, yung mga fears and doubts nyo, maaari siyang mag-manifest, mga kapiksi. Ayan, kaya maaaring sumakit yung mga ulo nyo. So, wag nyong isipin yung mga negative, mga kapiksi. And for some of you guys, I'm sensing na yung mga sinabi natin kanina sa beginning ng reading na parang merong mabubuli sa inyo sa workplace nyo, maaaring maulit yung cycle. For some of you, if you're going to experience that on 2024, I'm sensing na yung iba sa inyo, hindi nyo na matitiis and lilipat na kayo ng trabaho, so, or workplace, ganyan, or baka magpalipat kayo ng department.
And okay lang yan mga kapiksi, it's your call. Kayo naman yung nagtatrabaho dyan, as long as masaya kayo, hindi kayo nape-pressure, di ba? Mas maganda nga yun. Ako kasi, ako na naman. Ayoko ng mga ganong klaseng environment, no? Kapag feeling ko, either nasasakal ako, micromanage ako, ayoko nun. Yung mga pinakikialaman, ganyan. Nilalayasan ko. Nilalayasan ko yun, mga kapiksi, nagre-resign talaga ako. As in, so ayaw ko kasi nung parang meron kasi akong mga na-experience na ganun before, yung parang micromanage ka, hindi ka makakakilos ng sarili mo, so lahat na lang binubusisi. So ayoko noon, so nilalayasan ko yung mga ganun, and it's okay kasi preference ko yun and kayo ganun din, no? Meron kayong kanyang-kanyang preference sa buhay. Alright? So kung ano yung gusto mo, sundin mo. For some of you guys, may chance na makapag-travel kayo, mag-save kayo mga kapiksi, kasi maaaring makapag-travel kayo, or mag-save kayo kasi maaari kayong lumipat ng trabaho. So syempre, pag lilipat kayo ng trabaho, kailangan meron kayong extra panggastos, di ba? Kasi bago kayo makasahod dun sa susunod na work nyo, kailangan meron muna kayong madudukot. Okay? Alright. And for some of you guys, maaari din kayo magkaroon ng travel talaga, either for business yan. And yung iba sa inyo, parang feeling ko, kung meron kayong negosyo, mag-e-expand kayo. Pwede kayo magkaroon ng mga branch, no? Branch dito, branch dyan, kaya iba-ibang lugar yung nakikita natin for you. Kaya parang lilipad-lipad kayo, or hindi naman lilipad, aandar. Lilipad from one place to another, yun yung ibig ko sabihin, kasi may mga branches kayo na inaasikaso mga kapiksi. So congratulations sa inyo Libra, kasi sobrang ganda ng inyong reading, no? So i-mind nyo na to guys, itong mga positive changes na to, itong mga multiple branches sa mga negosyante. Nakita tayo na nag-expand kayo, multiple branches, so i-mind nyo na yan, mind expansion, mind business expansion, mind new job kung kayo talaga ay gustong umalis sa trabaho mga kapiksi. Alright? And mind yung sinabi ko kanina na leverage of success. So i-mind nyo na yan lahat mga kapiksi, mind kasaganaan, mind blessings. I-comment nyo yan sa comment section para talagang ma-experience nyo sa 3D. Alright? So ito yung mga money manifesting techniques for you Libra. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman sa 2024 kapiksi? Kung gusto mong yumaman o mandada at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan guys. And good news no, kasi nagbibigay tayo, palagi tayo merong promos and discounts. So for updated promos and discounts guys, mag-send lang kayo ng email. Pwede rin kayo mag-send, meron din tayong email coaching mga kapiksi, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung money manifesting techniques sa inyo. Sabi dito, protect. Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. So, sa mga Pilipino guys, sa mga bahay ng mga Pilipino, ito yung usually na nakikita natin, no? Di ba pag pumasok kayo ng bahay nila, pag sa mga sala, ganyan, yung mga tawag dito sa salamin, may mga nakaipit na bill ng Meralco, bill ng internet, bill ng tubig, mga ganyan, para maalala daw yung due date mga kapiksi, maalala si Judith, no? kaya iniipit yung mga bills doon. So
Kung ginagawa nyo yan, mga kapiksi, tanggalin nyo na, okay? Tanggalin nyo na because yung salamin kasi, it's a reflective surface, okay? Reflective siya, nagre-reflect. So, as a consequence, more claims on your money yung ma-experience mo. Ibig sabihin, maraming, kung puro bills yung nilalagay mo doon, maaaring marami ka pang bills na dumating or mabayaran or mga expenses na gagastusin, ganyan. More claims on your money. So, imbes na puro bills na bayad sa kuryente, bayad sa Meralco or renta, ganyan yung inyong iniipit sa salamin, mag-ipit kayo ng peso bills, pera, okay? Pera, 120 pesos, 500 kung gusto nyo. It doesn't matter kung play money or totoong pera. And as a consequence, mga kapiksi, imbis na more claims yung of money yung mangyari sa inyo, more money will flow towards you, no? Kasi pera yung nilalagay mo, hindi mga bills, okay? So, make sure lang na idikit nyo sa salamin, ganyan, pagka malaking halaga, sabihin nyo sa mga anak nyo na wag kupitin. Kasi baka mamaya mawala, kupitin ng mga anak nyo, alright? So, libre lang yan, mga kapiksit, sa money manifesting technique, guys, para sa inyo. So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo sa reading nyo and yung mga pinapamain ko sa inyo ng mga magagandang energy dito sa reading nyo, i-mine nyo na sa comment section. Huwag nyo kalimutang i-mine para talaga ma-experience nyo. And pwede nyo to, guys, ulit-ulitin, panoorin for the rest of 2024 kasi isang buong taon naman to para ma-remind kayo dun sa energy nyo. Pwede rin kayo makinig, guys, sa mga pampaswerte subliminals natin dito sa YouTube. Libre yun lahat para talagang sumagana yung buhay nyo, mga kapiksi. Alright? Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.